Nasusunog pa rin hanggang sa mga oras na ito ang isang pagawaan ng packaging ink at tobacco materials sa Taguig City. At kaugnay niyan, may report si Jamie Santos. Jamie. Steve, nakataas pa rin sa Task Force Charlie ang sunog na tumupok sa dalawang warehouse sa industrial area sa First Avenue, Barangay Bagong Bayan, Taguig City. Alas 9 ng umaga nang baluti ng makapal na usok at apoy ang isang warehouse na pagawaan daw ng packaging ink and tobacco materials. Tulong-tulong ng mga bumbero apulahin ng sunog na itinaas kaagad ng BFP sa Task Force Charlie. Ibig sabihin, ayon sa BFP, kailangan na nila ng mas malaking puwersa ng mga bumbero para apulahin ang apoy. Tinatayang nasa 30 fire truck ng bumbero mula sa iba't ibang panig ng Metro Manila ang rumisponde. Base sa paunang investigasyon ng BFP, nagsimula sa paggawaan ng packaging ink at tobacco materials ang sunog. Sa lakas ng apoy at hangin, nadamay na rin daw ang katabi nitong gusali na pagawaan naman daw ng tissue. Pero hindi pa malinaw kung saan talaga nagmula ang apoy. Nagtuturoan pa daw kasi ang dalawang kumpanya kung kanino talaga nagsimula ang sunog. Nahirapan din daw ang mga bumbero sa pag-apula ng apoy dahil sa point of entry ng dalawang warehouse. Dagdag pa rin daw na puro highly combustible material ang nasa loob nito. Pero wala na raw dapat ipag-alala ang mga residente sa likod ng warehouse dahil confined na sa dalawang gusali ang sunog na nakakalat na rin daw ang mga truck ng bumbero sa lugar. Ayon sa DIC company na paggawaan ng packaging ink and tobacco materials, hihintayin na muna nila ang ilalabas na resulta ng investigasyon ng BFP bago magbigay ng formal na pahayag. Ang Sanicare naman na paggawaan ng tissue ay tumanggi munang magbigay ng anumang munang pahayag sa ngayon. At yan ang latest mula rito sa Taguig, Steve. Jamie, yung napapanood ba natin na ganyan, naglalagablab yung apoy, ganyan pa rin ba ang sitwasyon sa ngayon o medyo humina na? Steve, medyo humina na ng bahagya yung apoy mula dun sa loob ng pagawaan ng tissue pero makakapal pa rin yung usok na nagmumula rito sa loob nitong warehouse na ito. Kaya naman yung mga bumbero tuloy-tuloy pa rin sa pagbuga nila ng apoy para mawala na rin yung mga ilang bagay na nagbabagap sa loob na pinagmumulan nga nitong makakapal na usok, Steve. Jamie, nung maganap yung sunog na yan, meron pa bang mga empleyado dyan? Meron bang mga gumagawa? Kasi parehong mga parang factory yan, pagawaan yung nasunog na yan. Sa awa naman daw ng Diyos, dahil linggo ngayon wala naman daw empleyado, maliban na lang daw sa mga guard on duty ang nandito sa loob ng factory. At ayon sa BFP, sa inisyal nilang desisyon, wala naman daw nasugatan o mula sa kanilang hani at maging dun sa mga guard on duty dito sa dalawang warehouse na ito, Steve. Jamie, ano pa yung mga tinitingnang alternatibo para mapabilis yung pag-apula dyan sa apoy na yan? Kasi nabanggit mo, nasa Task Force Charlie na yan sa ngayon. Pero meron pa bang paparating ng mga bumbero? Hindi ba nagkukulang yung supply ng tubig para mabilis na maapula yan? Dahil nga tinaas na nila sa Task Force Charlie, maraming mga bumbero mula sa iba't ibang panig ng Metro Manila yung rumisponde. Kaya wala naman daw silang naging problema dun sa manpower maging sa supply ng tubig dahil meron din silang pinagkukuhanan ng tubig dito. Yun nga lang dahil nga highly combustible at mga flammable materials daw yung nasa loob nito. Yun lamang daw yung nagiging problema ng mga bumbero. Kaya medyo bumagal yung kanilang pagpatay ng apoy mula dito sa dalawang warehouse, Steve. Alright, maraming salamat. Ingat kayo dyan, Jamie Santos.